So good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is August 16, 2026. Andito tayo sa Antipolo at dadalhin po natin yan sa may Mandaluyong, Victoria Mansions. Andito na sila eh. In 40 meters, turn left. Continue for 100 meters, then turn left onto Grand Heights Road. Ma'am, pinatay ko muna yung aircon ha, kasi paakyat. In 80 meters, turn left onto Grand Heights Road. In 40 meters, turn left. Continue for 400 meters, then turn left onto Senator Hill, Summerlong Memorial Circle. In 80 meters, turn left onto Senator Hill, Summerlong Memorial Circle. In 40 meters, turn left. Enter leftmost lane, then in 100 meters, take left and forth onto Senator Hill, Summerlong Memorial Circle.
sa trabaho ito sa sumulong highway sa Antipolo Rizal nitong Biyernes ng gabi. Pagdating sa kabilang kalsada kung saan nakaparada ang kanila pauwi. Inararo sila ng isang kotse. Then into the Kita sa roundabout to take dashcam the ang second exit. paghalusay ng mga sinagasaan. Ang may-ari ng dashcam na nakakita sa hit and run, isang pulis na hindi naka-duty. Dito na nagsimula ang paghabol ng pulis na nakabangga, na nag-overtake, nag-counter, at nag-beating the red light. Pati pulis na umarang na mismo sa kalsada, tila babanggain pa. Umabot ng 10 minuto ang habulan bago na-corner at napatigil ang driver. Inaresto siya mismo ng bumabol ng off-duty na pulis. Nagpaalala akong polis, sabi ko, pinabangga ka ron, lumulong highway, kaya na ba nang hinahabol, huminto ka na. At then sinabi sa akin, tatabi na po ako, then sabitan ko siya, sabi ko, kami sila sama-sama. Nakakulong ang driver sa presinto ng Antipolo Police sa Poggio. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sabi ng umarestong pulis, umamin ang driver na nakainom siya. Pero Ayon sa kanya, hindi niya alam na meron siyang nabangga. Tapos kung tinanong ko rin siya, kung nakainom siya, namin niya nakainom siya. Kaya kung saan siya nag-inom, somewhere in Quezon City, nasabi niya sa akin. ang driver, empleyado pala ng LTO o Land Transportation Office. Pinasitibak na siya sa serbisyo ng hepe ng LTO. Na rin niya ng habang buhay ang driver's license dito. Kasi LTO ka na empleyado alam mo yung dapat na yung ginagawa. At lakas na rin itong taong ito na pagpareho ng lasing, tapos mag-enmat pa. So wala akong pakialam kung ano ang maging ano niyan. Hindi dapat inotolerate yung ganyan. Kung kaya natin gawin yan sa manghuli sa ibang tao, mas kaya namin ulihin yung mga tao namin. Sa lakas ng pagkahabangga na yung pinatungkod ng kotse ng empleyado ng LTO, ang sabi po na sa mga biktima na kausap natin, desidido siyang magsampa ng kaso laban sa driver na maharap po sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury at abandonment of one's own victim. Nakalabas na ng ospital ang dalawang babaeng nakagasaan na bumbog at nagkasugat-sugat ang katawan nila. Jonathan Andal sa Matulog, 24 oras. Isang buwan bago ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinambangan ang convoy na interim chief minister ng region. Nakatutok si Efren Tama ng City Tagtad na mga bala ang sasakyan nito na kasama sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sinambangan sila sa barangay Dito, Datuod, Suat, Maguindanao del Norte, Sabado ng hapon. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, dumalo si Makakuwa sa pagtitipo ng Bangsamoro Federalist Party sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte, kung saan siya nanumpa bilang party president at chairman. Nang pauwi sila sa Cotabato City, sinambangan sila ng armadong grupo. Ligtas si Chief Minister Makakuwa at ang iba pang mga sakay. Patuloy ang pagtugis sa mga namaril at inaalam pa rin ang motibo. Hindi lang natin masabi pa kung ito ba ay isang election issue or iba pang scheme. But as of this time, our counterpart, Philippine National Police, is conducting a thorough investigation to ascertain the circumstances behind the incident. Sabi ni Chief Minister Makakuwa sa isang pahayag, nalulungkot siya sa dinanas na pananambang. Pero anya, hindi ito magiging hadlang para makamtan ang democratic process at ito mapapahina ang Bangsamoro parliamentary elections. Kinunti na ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente at inatasan ng mga otoridad na paigtingin ang seguridad sa Bangsamoro at malagipang investigahan ang pananambang para mapanagot ang mga nasa likod nito. Si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonso Adyong nanawagan ng mabilis at kompletong investigasyon para mapanagot ang nasa likod ng ambush. Iniutos din ng COMELEC ang agarang pagtukoy sa mga nasa likod ng pananambang. Sa September 14 nakatakda ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamang, nakatuto 24 oras. Nakago. Mga kapuso, ihanda ang pulsa sa electric bill ngayong buwan. Kasama po kasi riyan ang pagtaas ng transmission charge ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Nakatutok ni Jake Isorian.
tumaas ng 22.22% ang transmission charge sa electricity bills ngayong Agosto. Mula sa 1 peso at 43 centavos per kilowatt hour, magiging 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang singil. Sa NGCP, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng ancillary services o ASP. Ito yung bayad sa reserbang kuryente mula sa power generators na ginagamit upang mapanatiling stable ang grid kapag may imbalance sa supply at demand. Paglilinaw ng NGCP, hindi nila kinikita ang ancillary service charges at nakikot na nila sa power generators at reserve market providers. Mahigit 30% yung tinaas ng ancillary service rate. Very, very small percentage siya dun sa binabayaran ng consumers. Ang dagdag singil katumbas ng mahigit 60 piso para sa mga household na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Nauna nang sinabi ng Meralco na na-offset na nila ang pagtaas ng ilang charges dahil sa ERC ng food funds. Kaya sa kabuuan, mababa ng bahagya ang Meralco rate ngayong Agosto. Kung kailan naman tumating kinuwat, bumaba na may kuryente namin. JP Sorian, nakatutok 24 oras. Hindi lang nitong nagdaang habagat. Isang buwan na palang iniinda ng mga taga Macabebe, Pampanga ang baha na namabaho na at kulay lumot pa. Perwisyo po ito para sa mga residenteng dinidiskartehan na lang ang mabuhay sa gitna ng baha. Ang araw-araw nilang sitwasyon alamin sa live sa pagtutok ni Bea Tinta. Bea? Pia, maghapong pabukso-bukso ang buhos ng ulan dito sa Macabebe, Pampanga. Pero sabi ng mga residente, umaraw man o ulan, matagal na nilang problema ang matinding pagbaha. Nakasalarin kong itinayo sa gitna ng dagat ang bahay ng senior citizen na si Torita sa barangay San Roque, Macabebe, Pampanga. Wala lang kaya halos isang buwan na nilang problema ang kulay lumot na tubig. Sana, pati mga kama nila, tubos sa tubig.
daluyan ng tubig. Para kayo naiipon ng tubig bago bumaba. Yung tubig kaya malakas yung tubig. Sabi rin ng mga residente, kinalakihan ng ulo ang drainage sa kanilang lugar. Kaya ang flash flood daw nung nakaraang linggo, hindi na sinala ng baha noong 2022 at 2025. Sinusubukan pa namin makuha ang panayan ng training ng LGU kaugnay nito, pero wala pang available para sa panayan. Diyan sa kabila nga ng ongoing construction ng malaking drainage, ay nakamonitor pa rin ang mga residente rito sa labing mga kabarangay at sa ngayon ay hindi pa rin nandito ang ilang kaya maraming salamat. Pasado na 6 ng gabi ng Huwebes, August 13, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa away ng isang batang babae at kanyang lolang 52 taong gulang. Pero ang kaalis ng mga pulis na responde noon, ipapalag ang gulo. Kinabukasan, pasado lalo na ng madaling araw ng pag-iang bata. Nakita ng pulis sa bahay ang heating bottle na may lamang gatas na sinasabing hinaluan ng umano'y laso. Pati ang dalawang pakete ng zinc phosphide na karaniwang ginagamit pang laso ng daga. Ito raw ang pinaniniwala ang ginamit na laso ng lola sa apo pati sa kanyang sarili. Naratay sa ospital ang lola pero namatay rin kinakapunan. Inaalam ng pulisya kung may kaugnayan ng nakaraan ng pamilya sa away ng maglola na nauri sa paglalaso. Darating po sa Tutok del 4. Sinuspende po na ng pamamahalaan ng San Bulacan ang poultry farm na itutulong pinagmulan ng mga besting langaw sa barangay noon. Alinsunod po sa utos, suspendido ang business permit ng farm hanggang maisaayos ito ang mga paglabag sa sanitation. Inutusan din ng LGU ang poultry farm na linisin ang buong paklilad at pagpatuma ng mga hakbang para sa kontrol ang mga langaw. Pinatatawag kina alkalde ang may-ari ng farm sa DNS para pag-usapan ng issue at mga poultry
Tanong namin, what should take ang inyong ampag para masolusyonan ang problema sa basura? Gumawa tayo ng paraan. Yes, i-unit po ng basura. Eh, wala naman po tayo tatakin. So, responsibilidad ko ng gobyerno. Solution po, self-discipline po talaga when it comes to sariling basura. Gaya po niya, may dala po kaming inumin. Kung ubusin po namin sa habang naglalakad, pwede naman po kami maghanap ng basura na itatapon lang po namin. Bigyan mo yung mas ko in a big way. Start within yourself to, to clean up kung ano kaya mong gawin. Hindi ka natuto, then pasok ka na. Patong sa viewers at realistic na boxing sa GMA Afternoon Drive TV sa kapatid. Ibinahagi ng mga bida sa serye ang challenges sa pagganap sa kanilang mga role. Narito nga. Mas tumititira ang mga laban sa patunan ng traffic at pagkulitan ng may ayon dito ng boxing serye na kabaong. Maaari ang pagganap ni Azul bilang isang batang boksingero dahil na rin sa makatotohanan laban na ipinapakita niya sa ring. Kasi, maniniwala yung mga tao. Sasabihin ng mga comments ay hindi naman nalalaman yung mga suntok. Sabi natin, sabi ko, hindi ko sa tuloy natin. Siyempre, nakontrol ko muna yung mga kalaban ko na pwede ba 20% na force bibigay ko sa'yo para maniwala yung tao. Mas maganda yung natin. And komportable naman sila. At nakakatulali niya ngayon sa ring, si Joel Castillo, na kinakampanan ng kapusong actor na si Jay Ortega. Aminado si Jay na malaking challenge ang serye sa kanya, lalo wala siyang background sa boxing. Actually, hindi ko siya expect na ganong level siya na nakakapagod kasi pag titignan mo, di ba parang ang dali lang tignan eh, pero pag ginagawa ko pala ng action, mahirap pala siya. Kasama rin sa ilang episode si GMA News host Martin Javier. Malapit man sa totoong buhay ang kanyang role bilang commentator. Naging challenge pa rin ang kanyang portrayal. May paklaseng opportunity siya. Nakikita ko, iba pala talaga set, iba yung atmosphere, iba yung environment. So, ako, cherish ko lang yung opportunity. Yan ang pagkikalipikat ang posibleng prakasan niya, Ivan. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si PR Tanghel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA News. Walang pinipilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong noon. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami, 24 oras. Radyo DZWB, Balita, Tama, Balita, Totoo. Straight in this traffic.
rin ang hinahanap Yes. ko. Ayan. Yes. Oo, diba? So, Dapat sana magandang question dito next time na lang. oo, Para kay bibigyan natin yan sa ating mga susunod na episode. Kaya sa ating mga kapamilya at kaservisyo na nakatutok sa atin ngayon, kalma-kalma dahil may influence pa. Salamat po kay Dr. Dalisay and of course kay Ms. Wayne Drago. Thank you so much. Pharmacist, ang ating health specialist, si Dr. Thank you po. Thank you so much, Sheila. Marami kami natutunan ulit, no? Ayan. Samantala, mga kahembena, mga kapamilya at mga kaservisyo, bago po tayo magpatuloy, meron pong ilang quick reminders at good news mula po sa amin sa Herbena para sa inyo. Available po ang inyong mga paboritong Herbena products sa ating Herbena stores sa iba't ibang lugar. Tama ka dyan, Kuya R. At kung gusto niyong malaman kung saan ang pinakamalapit na Herbena store sa inyong lugar, ako madali lang. Mag-text o tumawag sa Buhay at Kalusugan Hotline. Kuya R, it's 0998-158-6813. Pwede rin kayong mag-message sa ating official Facebook page. I-search lang ang Buhay at Kalusugan at Herbena. At huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating pages para updated kayo sa ating program, products, promos, store information at iba pang announcements. At kung mas convenient naman po sa inyong online shopping, pwede rin po. Available din po ang ating Herbena products sa ating official stores sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok Shop. I-search lang ang Herbena. That is HERBENA at garuhin sa ating official store po kayo mag-check out. At sa ating mga kapamilya at kaservisyo, tuloy-tuloy pa rin ang ating promo extended hanggang 8 p.m. Uy, mahaba pa ang oras. Yes. Oo, hanggang 8 p.m. pa. May 15% discount. Correct. May 15% discount kayo sa may Marvel Tahibo Capsule Tea at Pure Source. Kaya kung nais ninyong subukan ang My Marvel Tahibo, sulitin ang promo at mag-check out sa ating official online shop. At para po sa inyong mga katanungan, pagbati o komento o kaya ay kwentong buhay at may kinalaman sa kalusugan, abay pwede po kayong magpadala po ng inyong mga mensahe o mga questions sa 0998-158-6813, 0998-158-6813. Station lang, mga kaservisyo, dahil magbabalik po ang buhay at kalusugan sa DZMM. Ang programang ito ay insenyo ng Herbena Stores Incorporated. Overexposed
kailangan ko ng pera, ibenta ko na to, kaysa naman na, kasi kahit yung mga nagpapakutang, di pangangailangan din yung pera. So yun, kasi alam mo naman na ang hirap ng buhay ngayon. Tapos nakita mo lang sa ano niya, sa profile niya na, di ba, mayroong pinuntahan na lugar sa medyo mamahalin yung lugar na pinuntahan na to, nautangan kumain. Alam mo na di ba mga ganun? Hindi mo ganun. Minsan mo talaga ito, ukulan yun. Di ba ganun, di ba? Kaya, pag yung mga ganun, sa ano sa mga social media, pare, lahat ng di ba? Kaya, ingat din po kayo sa pag-uusap na para hindi kayo Ang pinakamaganda dyan, mag-ingat kayo sa mga nangunguna. Kumbaga, wag naman natin siguro singilin yung karapatan ng mga taong mararaming pera. Kasi karapatan nila yun, kung nakakapasyal sila sa mga dapat nila puntahan, kung nakakabili sila sa tingin nila para sa tingin nila worth it naman daw, at nakatawag dito, deserve. Diba? Deserve naman nila yung mga bagay-bagay na yun. Meron pa nga, di ba, yung mga sinasabi pa nga, ikaw, lakas-lakas loob mo nang bumili ng bagong cellphone, wala ka naman palang papautang. Diba? Teka lang, ba't kita naging responsibilidad? Diba? Mga ganun na sumubra na yung kapal ng mukha. Diba? Well, ito mga kapuso, pa natin usapan. Kasi hindi topic natin yan. Hindi, biro lang. Hindi kasi, yun lang, kumbaga parang, yung mga nagpapakutang, kailangan din. Nagpaparating po kami, may utang sa amin na tagal-tagal na. Ang sarap kayo sa pakiramdam, pare ko, na marinig mo na, ito na yung utang ko sa'yo, tagal mo naman ako singilin. Ganon. Meron ba ganon? Hindi lang kayo darating yung gano'n na sasabihin mo na, alam mo, hindi na ako utang ulit sa'yo, kasi di mo ako sinili kayo. Utang mo pa rin gano'n. In 70 meters, Hindi ba ako sinisigil? then in 90 meters, Ay, may parang kayo na kita. Alam mo, 3 buwan na yung utang ko sa'yo at usapan natin 5 buwan. Ba't di mo ako singilin na maaga? Ganon, di ba? Ibig sabihin ginawa ka na ba? Sa'yo ko susubukan ko sana sa'yo kung utang ka niya sa akin. Ayaw, may utang ka nga pala sa akin. Alam ni Maria naman siya yan. Pero alam mo, sabi nito, kapag utang ka, at kailangan mo utang, sigurado yung may utang hindi sa tingin na may katuturan. Halimbawa, kasi yung iba utang dahil ipagbabayad ng tinutulog. Hanggang sa naipon sila ng naipon. Pag naipon yung utang, kasi isipin mo, kung utang wala ka pambayad, tapos utang ka doon sa isang tao para mabayaran mo yung pinag-utangan mo ngayon, nagiging ano na lang papaikot-ikot na lang, nagiging cycle na lang yung sa utang na yan. At siguro pinakamaganda kung utang ka para sa susunod. Mga kapuso, alamin nun natin ang sitwasyon sa ng Maynila kasi dito sa Quezon City, mula dito sa puso ng Manila, ito dito yung Barangay ni Maynila. Medyo naman yung Magpapalit na ng kanyang kapote. Maya-maya biglang bumuhos ang ulan. Balik ka naman.
ang napasok ko sa sapatos. Alam mo ba rin tayo? Sigurado. Alam mo, nag-upgrade ako ng ginagamit kong kapote. May binili akong kapote, medyo pricey siya Ano yan? sa 1,000 Hindi pesos. po. Tumatagos yung tubig, parang siya. Ay, naku, parehas tayo. Oo, yung kulay silver yung pangibabaw. Pagpilihan natin, LA ah. Tapos ang ginawa ko ngayon, bumili pa ako ng isang kapote, yung parang lona na, yung hindi na tumatangos yung tubig. Ayun. Alam mo, ang nakakakuha dyan, yung mahal, eh yung pa yung tumatagos yung tubig. Pero yung mumurahin, na parang, sabi mo nga, parang lona, yan pa yung matibay, ano? Talagang hindi ka nababasa sa loob. Kung sa dagdag na kapote at mga pambalot sa paa, may dala ka bang extra grip? Hindi ka naman nagdadala yan. Nababasa. Kahit pa paano, meron din naman akong kapote na pantalon, ha? May mga pagkakataon na tumatagos hanggang sa underwear. Talaga ba? Pag nagmumotor ka kahit may kapote ka kapag sobrang lakas tapos palyado yung gamit mo. Ay, totoo yan. Naranasan ko yan, Ako, pumasok ako. naranasan ko yan. Yumuti ako na walang oras. Ayun. Basta. Oo. Nakaganon eh. Magkakabuni ka to. Eh, sigurado magkakasakit ka niyan na LA dahil pag-uwi ko na, nakaganon yung ano eh. naman ang katawan mo yan. Yung lamig. Oo. Ha? Eh, si Olan, hindi natin makaka-relate yan si Olan dahil ano yan eh. Naka 4x4 yan eh. Hindi. Nag-ano ako pero pag may araw. Ay, minsan talaga ito si parang wala nagpapanggap lang na nakaka-relate to sa mga nasa laylayan eh. Oo, kunwari ko yan. Hindi mo dapat hindi naman magka-jacket na maunto kung walang-wala ka. Oo. Pero alam mo ha, ingat lang yung ating mga kaputong mga nagmumotorsiklo. Talagang basa ang kalsada. At alam mo na, konting pagkakamali mo lang sa iyong preno at sa iyong paghinto. Nako, maaari kang madulas sa kalsada. Kaya doble ingat itong ating mga nagmumotorsiklo. Pati na rin yung ating mga motorista na gumagamit naman. Sakto mama, bababa kayo, walang ulan ah. Lakas ka din eh. Dito na lang po. Ingat po, God bless po. Salamat po. Speaking of brief, nag-brief ba si Denden Julio na nakikinig sa atin yan? Hindi pa Ay, siguro. Denden, maligay Bata pa makikinig. eh. Iba pag binata ka na doon ka na mag-brief. Ako. Di ba sabing gano'n? Oh, binata ka na, nag-brief ka na. Ako natuto ko mag-brief Issue sa na ba? college. Ayun, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muling ingat. God bless, paano po?